Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rowena. Taga-Capiz po kami. Sa isang liblib na baryo malapit sa Dumalag. Alam niyo naman siguro ang Capiz, di ba? Doon talaga nanggaling ang mga kwento ng aswang na naririnig natin mula pa noong mga bata tayo. Pero noong bata pa ako, hindi ko inakalang mararanasan ko rin pala ito mismo. 6 kami sa pamilya noon, pero 2 na lang ang natitira sa bahay nung mga panahon na ito dahil nagtrabaho na ang kuya ko sa Maynila. Magsasaka ang tatay ko. Meron kaming sariling palayan at koonting niyugan. Minsan din siyang manananggot o yung kumukuha ng tuba tuwing madaling araw. Kami mayaman pero sapat na para sa amin ang buhay. Kalapit bahay namin noon ang pamilya nila Aling Puring. Bungalow ang bahay nila. Hindi kalakihan. Pero may kakaibang pakiramdam talaga ang lugar nila kahit noon pa. Hindi rin kami masyadong nakikipagsalamuha sa kanila kahit magkatabi lamang ang mga bakuran namin. Dahil pati nga ang mga hayop namin ay parang ayaw din lumapit doon. Kahit aso, kapag napapadaan sa tapat ng bahay nila, biglang matatakot at aatras. Isa sa mga anak ni Aling Puring, si Danilo, hindi niya tunay na pangalan, ay laging pinag-uusapan sa baryo namin noon. Payat ang pangangatawan nito, maputla ang balat at bihirang makita ng mga tao sa umaga. Kapag nakikita ko siya noon sa eskwelahan, palagi siyang nag-iisa. Kumbaga tahimik siyang bata. Sabi ng mga kapitbahay namin, gabi lang daw lumalabas ang batang ito. At kung minsan ay nakikita siyang parang lumulutang malapit sa gilid ng bakuran nila. May iba pang nagsasabi na noong bata pa si Danilo, hindi na raw siya tumitikim ng ulam ng normal na tao. Kaya naman malaki ang chismis tungkol sa kanya kahit hindi pa nangyayari ang karanasan kong ito. Isang gabi ng Hulyo ng taong 1999 may kumalabog noon sa likod ng bahay namin. Naalarma ang tatay ko dahil ilang linggo na noong may nawawalang manok at kambing sa aming lugar. At hindi lang kami, pati mga kapitbahay namin. Kumuha siya ng itak noon at lumabas para tingnan iyon. Sinundan ko naman siya kahit pinagbawalan ako ng nanay ko. May naabutan kami noong nakababa sa harap ng kulungan ng manok namin. Hindi ko malinaw na nakita ang anyo nito dahil madilim noon. Pero kitang-kita ko ang mga mata nito. Parang may liwanag na umiilaw sa dilim na animo mata ng hayop. Sumugod dito sa tatay ko bigla. Naitaboy naman niya ito gamit ang itak. At sa paghampas niyang iyon, natamaan niya ang nilalang sa tiyan. Nagpakawala ng nakakapanindig na balahibo yung nilalang na iyon nang matamaan nito ni tatay. Parang halong ungol ng hayop at sigaw ng tao. Nang tuluyan itong bumagsak. Nang lapitan namin ito, Sir JD, doon lang namin nakita ng maayos yung nilalang. Nakahubad ito, may mahabang buhok at may mga kalmot sa balat na parang hindi galing sa tao. Nanginginig ang mga kamay ng tatay ko noon habang nakatingin sa nilalang na iyon at ako. Natigilan na lang sa likod niya, hindi makakibo. Pero ang totoo, hindi rin namin masiguro kung ano talaga ang nakita namin noong araw na iyon. Dahil noon din, bago pa man dumating yung mga kapitbahay namin, biglang nawala yung bangkay. Parang may kung ano ang humila dito papasok noon sa mapunong bahagi ng bakuran namin. Ang naiwan lang ay ang bakas ng dugo na patungo noon sa gubat. Kinaumagahan nalaman naming patay na noon si Danilo. May sugat daw ito sa tiyan noon na kapareho ng tinamaan ng itak ng tatay ko kinagabihan. Iyak ng iyak noon si Aling Puring habang nakayakap sa bangkay niyang anak na nasa harapan ng bakuran nila. At ang tatay ko naman ay nalulungkot din sa nangyari. Kaya lumapit siya kay Aling Puring noon para makiramay. Pero nang malapit ng hawakan ni tatay sa balikat ang matanda,
Tinaboy siya nito. Sinigawan din siya nito mismo sa harapan ng maraming tao. Ipinangalandakan noon ni Aling Puring na ang tatay ko raw ang pumatay sa anak niya at magbabayad daw kami sa ginawa niya. Kasunod noon, kumalat agad sa buong baryo namin na si Danilo raw ang aswang na sinaksak ng tatay ko. Ikinaila naman ni Aling Puring ang sabi-sabi at nagsabi itong tao daw ang anak niya at hindi aswang. Ngunit halos lahat ng tao ay may sariling paniniwala. May mga nagsabing matagal na raw silang pinaghihinalaan noon pa dahil sa mga hayop na nawawala kada taon sa baryo namin. Pati na rin sa mga kakaibang amoy na naaamoy namin malapit sa bahay nila Aling Puring. Pero mula noon hindi na naging maayos ang pagsasama namin ni Aling Puring. Sa tuwing magkakasalubong kami noon sa daan, tinitignan niya lang kami ng masama. Hindi ko na masyadong pinansin yun noon dahil bata pa ako. Akala ko mawawala din ng galit na sa amin. 5 taon na lumipas. Nasa 24 na taon na ako noon. May asawa na rin at unang beses akong mabuntis. Naglihi ako noon sa maasim. Ang lagi kong kinakain noon ay mga santol, kamyas at kung ano-ano pa. Kahit mga chichirya. Biniro pa nga ako ng nanay ko noon na baka lumaking mainitin ng ulo ang anak ko dahil dito. Pero isang gabi habang natutulog na kami, dito na nagsimula ang lahat. Una kong karanasan ay yung may humila sa kumot ko habang natutulog ako. Akala ko panaginip lang iyon, kaya lagi ko iyong ipinagsasawalang bahala. Kinabukasan naman, lagi akong nakakakita ng marka ng mga kalmot sa hita ko na parang kalmot iyon ng isang hayop. Hindi ko masabi sa asawa ko yan dahil baka mag-alala siya ng husto. Pero isang gabi muli na naman itong nangyari. Naramdaman kong may humila na naman sa kumot ko noon habang gising pa ang diwa ko. At ng mga oras na iyon, nakakarinig ako ng parang mga lagaslas ng malalaking pakpak sa itaas ng bubong namin. Kung alam niyo po ang mga sabi-sabi tungkol sa manananggal na nabibiktima ng mga buntis, iyon ang unang pumasok sa isip ko. Pero pinilit kong huwag paniwalaan iyon dahil takot akong isipin na totoo iyon. Araw-araw na iyong nangyayari, Sir JD. Minsan nakakaamoy pa ako ng suka na biglang umaalingasaw sa hangin sa loob mismo ng kwarto ko. May mga gabi ring nagigising na lamang ako bigla. Minsan, nasa sahig na ako na hindi ko maalala kung paano ako nabagsak doon mula sa higaan. Minsan naman, ang mga aso namin ay kada hating gabi nagwawala. Tapos tatahimik na lang bigla. May mga gabi ring hindi ko malilimutan hanggang ngayon. Isang gabi, sa kagustuhan kong kumain ng maasim. Kahit madaling araw na noon ay kumuha ako ng ilang piraso ng kamyas mula sa puno namin at kinain ito ng hindi na asiman. Isang gabi noon, napaniginipan ko ang isang lalaking payat na may maputlang balat na nakatayo sa may bintana ng kwarto ko. At nakatingin lang sa akin at hindi kumikibo. Nagising ako, na hirap huminga noon. Animoy may nakadagan sa dibdib ko. Nang tingnan ko ang bintana noon, maniwala kayo o sa hindi, may nakita akong bakas ng basang paa doon. Mula sa labas patungo sa loob. Pero sinasarado naman namin ang mga bintana namin noon kada gabi. Nagsimula na ring makakita ng kakaibang bagay yung mga kapitbahay namin. Sa bahay namin mismo. Isang araw daw ay may nakakita raw ng isang malaking itim na ibon na palaging dumadapo sa puno ng mangga namin sa likod mismo ng bahay namin. Tuwing gabi lamang daw ito lumilitaw at kapag tumingin ka raw dito, hindi daw ito gumagalaw. Animoy nakatitig lang sa'yo. Kahit yung mga alaga naming mga manok noon, hindi na rin tumitilaok
kahit sa umaga. Ang sabi ng mga matatanda sa amin, tanda raw iyon na may aswang na umaaligid malapit sa bahay namin. Simula noon, naglagay kami ng mga pangontra sa mga aswang, tulad ng bawang sa mga bintana, asin sa may pintuan. Kahit anong ipagawa sa amin ng mga kapitbahay namin noon, sinusunod talaga namin lahat. Pero hindi nawawala yung pakiramdam na parang may nagmamasid talaga sa amin. Isang gabi noon, halos hindi ko na mapigilan ang sarili ko dahil na din sa takot. Naramdaman ko kasing may humawak bigla sa tiyan ko habang natutulog ako mag-isa na nakapatay ang ilaw. 2 beses kong naramdaman yon, kaya napasigaw ako. Sumugod naman ang asawa ko at ang tatay ko papasok sa kwarto. Pero wala silang nakita noon kahit sa labas. Pero may napansin sila noong hugis daliri na butas sa kisame namin. Malapit mismo dulo ng hinihigaan ko na parang tinusok talaga ito ng daliri na may matulis na kuko mula sa itaas. Doon na kami nagpasya, Sir JD. Alam na ng tatay ko kung sino ang gumagawa nito sa amin. Sabi niya sa akin noon isang araw, binabalikan na siguro kami ni Aling Puring. Alam daw niyang ito ang umuistorbo sa amin. Naiyak ako noon nang tanungin ko si tatay kung bakit kailangan ako ang magdusa ng lahat ng ito. Pero sabi ng tatay ko, dahil daw buntis ako, kaya ako ang inaatake nila. Kasi daw mas mahina ang katawan ng isang buntis. Sa loob ng 2 linggo, tuluyan nang napagdesisyonan ng mga magulang ko na umalis pansamantala sa Capiz. Nakausap nila noon ng kuya ko isang araw na nagtatrabaho noon sa Maynila at pumayag naman siyang tumira muna kami sa kanya kahit 3 buwan lang sana hanggang sa mga anak ko. Pagdating namin sa Maynila, unti-unting humupa yung mga kababalaghan na nararanasan namin sa probinsya. Wala na kaming naririnig na kakaiba sa bubong noon tuwing gabi at naging maayos na rin ang pagtulog ko sa gabi. Naisip ko tuloy na baka hanggang sa Capiz lang umaabot ang kapangyarihan nila Aling Puring. 1 buwan matapos kaming lumipat doon, ipinanganak ko ang anak ko. Naipanganak ko siyang malusog at masaya kaming lahat. Tuwang-tuwa ang tatay ko noon na parang nawala lahat ng bigat na dala namin mula sa probinsyang kinalakihan namin. 1 buwan din matapos akong manganak, nakahanap ako noon ng trabaho sa Maynila. Alam kong mahirap din ang buhay sa Maynila kung isa lang ang kumikita sa amin. Kaya't sinubukan kong mag-apply sa isang pabrika ng mga delata sa Caloocan. Natanggap naman ako at doon ko nakilala ang mga naging matalik kong kaibigan sa Maynila. Itatago ko na lamang din sila sa pangalang Emmy, Baby at Tessie. Masaya kami lagi sa trabaho, kahit pagod at puyat. Halos araw-araw kaming magkakasama at kung minsan pati mga problema sa buhay ay napagkukwentuhan din namin. 1 buwan din ang lumipas noon nang may bagong empleyado na pumasok sa grupo namin. Ang pangalan niya ay Feli. Palayaw niya lamang daw iyon. Itong si Feli ay may katangkaran. Maganda at magaling makisama. Sa loob lang ng ilang araw, napalapit na siya sa amin. Pero ang mas naaalala ko tungkol sa kanya ay yung palabigay siya ng pagkain. Kahit ako, unti-unti akong nadala dahil sa kabaitan niya. Minsan, nagtataka ako kasi lagi niya akong tinatanong kung kumusta na ang anak ko, kung maayos ba itong nakakatulog sa gabi, kung sino ba ang nag-aalaga rito habang nasa trabaho ako. Noong una, akala ko simpleng pagmamalasakit lang iyon. Ang sabi niya sa amin isang araw, lumaki at galing daw talaga siya sa panay. Pero hindi niya masabi kung saang bahagi. Nagtataka ako noon kasi parang may punto siya sa pananalita niya na kahawig ng pananalita namin sa Capiz. Pero hindi ko na masyadong pinansin yon. Marami naman taga-panay dito sa Maynila,
sabi ko sa sarili ko. Isang araw habang kumakain kami, inalok ako ni Feli noon ng suman. Nadala niya galing sa bahay nila. Ang sabi niya, tikman ko daw iyon dahil gawa daw iyon ng kanyang lola at hindi daw ako magsisisi sa lasa nun. Naaalala ko tumanggi ako nung una dahil nga naglilihi pa rin ako. Pero pinilit niya ako kaya nakain ko yung isang piraso ng suman. Kinagabihan nun pag uwi ko, biglang sumama yung pakiramdam ko hanggang sa tuluyan akong nilagnat. Hindi naman nanghihina yung katawan ko, pero mainit na mainit yung buong katawan ko at nilalamig ako palagi. Sinabayan pa yon ng biglang sumakit ang tiyan ko hanggang sa suka na ako ng suka. Umaasa ako noong trangkaso lang iyon dahil sa sunod-sunod na overtime ko sa trabaho. Kaya nagpahinga na lamang ako ng ilang araw. Pero sa halip na gumaling ako, lalo pang lumala yung nararamdaman ko. Isang linggo mula noon, bigla akong naramdaman yung mga bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Mula pa noong nakatira kami noon sa Capiz. Nakakarinig ulit ako ng mga lagaslas ng mga pakpak sa labas ng itaas at labas ng bahay namin. Gabi-gabi din akong nagigising na basang-basa, lagi ang unan ko sa pawis, pero malamig naman ang panahon. Minsan, namamanhid din yung mga daliri ko sa paa. Tapos, biglang bibigat ang katawan ko na parang may nakadagan lagi sa dibdib ko. Kinausap ko na noon ng asawa ko at ang sabi niya, baka dahil nagpapapagod daw ako lagi sa trabaho at sa pag-aalaga sa anak namin. Pero alam ko sa sarili ko na hindi lang ganoon yun. Kaya isang linggo, mula sa Caloocan, pumunta kami sa Bulacan, kung saan may kakilala kaming albularyo na nagpapagaling ng mga anong klaseng sakit. Si Manang Osang ang tawag namin dito, kaibigan ng nanay ko mula pa noon. Pagdating namin doon, hindi pa man ako nakakapagsalita. Tinitigan niya na lamang ako ng matagal at alam na agad ni Manang Osang yung gumagambala sa akin. Ipinakita niya sa akin noon ng isang uri ng panggagamot kung saan gumagamit siya ng isang plato na may konting tubig na pinatakan niya ng ilang patak ng langis. At doon pinanood ko ito habang unti-unting kumalat ang langis noon sa tubig. Humuhugis noon ng langis na parang sa isang kuko ng hayop. Tapos bigla itong lumubog sa tubig. Napailing si Manong Osang nang makita yon. Sabi niya, may pagkain daw akong nakain na galing sa mga aswang. Isang bagay daw na ginagamit ng aswang para masundan nila ako kahit saan pa man ako magpunta. Ilang sandali lang ay tinanong ako noon ng albularyo kung sino ang huling nagbigay sa akin ng pagkain na hindi galing sa sarili kong pamilya. Doon ko naalala ang suma na binigay sa akin ni Feli. Kinabukasan noon, sinubukan kong kausapin si Baby, yung isa sa mga kaibigan ko sa trabaho, dahil siya yung unang naging matalik na kaibigan ni Feli. Tinanong ko siya kung binigyan din ba siya ni Feli ng suma noon isang araw. Dito na po nabanggit ni Baby ang tungkol sa mga naikwento sa kanya ni Feli. Dahil siya mismo ay nagtataka din sa mga pabago-bagong kwento nito sa kanya. Isang beses daw nun, nasabi ni Feli na dati raw silang nakatira sa isang baryo malapit sa Dumalag bago pa sila lumipat dito dahil daw may nangyayaring hindi maganda sa pamilya nila. Ang lola daw niya ay nagkakasakit na at nandito daw siya sa Maynila para hanapin ng gamot sa karamdaman nito. Doon na lang naging malinaw ang lahat sa akin. Hindi kaya itong si Feli ay apo ni Aling Puring? Isang araw, hindi ako nagpaalam sa asawa ko at kapatid ko na nagpunta ako kay Manang Osang. Isinama ko ang tatay ko sa pagkakataong ito. Nang mailahad namin ang lahat sa kanya,
Napailing na naman muli si Manang Osang. Sabi niya, para daw maputol ang sumpa, kailangan daw ang may gawa sa akin nito ang bumawi mismo ng sumpa. Sa madaling salita, humingi ako ng tawad sa mga taong may galit sa akin. Kinabukasan, pumunta ako sa trabaho kasama ang tatay ko at ang asawa ko. Hinanap namin si Feli, pero wala siya. Sabi nila, hindi na raw ito pumasok mula noong huling araw na hindi na rin ako pumasok. Hindi rin daw ito formal na nag-file ng resignation. Basta biglang nawala na lang daw ito at hindi na nagparamdam. Isang araw, pinuntahan kami ni Manang Osang sa bahay namin sa Caloocan at doon niya isinagawa ang isang maikling ritual. Pinaliguan niya ako noon ng isang maligamgam na tubig na hinaluan niya ng bawang at kalamansi. Sabi niya malaki na ang natanggal na sumpa sa akin, pero kailangan ko pa rin mag-ingat, lalo na kapag mabuntis ulit ako balang araw. Dahil hindi pa rin tapos ang layunin ng pamilya ni Aling Puring sa amin. Simula noon, hindi ko na muling nakita o narinig ang tungkol sa pamilya ni Aling Puring. Umalis na din sila noon sa tinitirhan naming lugar at hindi na ako nakahingi ng tawad sa kung anumang kasalanan ng nagawa namin sa kanila dahil alam ko yun ang hangad nila sa amin. Pero ang sigurado ko, Sir JD, hindi pa rin ako ligtas. Lagi pa rin akong nag-iingat hanggang ngayon. Lalo na sa mga bagong tao na nakikilala ko sa buhay ko at lalo na rin sa mga kinakain kong hindi galing mismo sa pamilya ko. Hanggang ngayon kapag naaalala ko ang lahat ng ito, natatakot pa rin ako. Pero mas natutuwa akong pahalagaan ang bawat araw na buhay kami ng anak ko. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig hanggang dulo. Hanggang dito na lamang po.